Hallelujah. Tayo'y tinawag ng Diyos upang magningning na lubos sa aral ni Kristo Jesus. Hallelujah. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isinaysay ni Jesus sa kanyang mga alagad ang isang talinghaga upang ituro sa kanila na dapat silang manalangin lagi at huwag manghinawa. Sa isang lungsod, wika niya, may isang hukom na hindi natatakot sa Diyos at walang taong iginagalang. Sa lungsod ding iyon ay may isang babaeng balo na punta ng punta sa hukom at humihingi ng katarungan. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng ilang panahon. Ngunit, nang malaunan ay nasabi nito sa sarili, bagamat hindi ako natatakot sa Diyos, ni gumagalang kanino man, igagawad ko na ang katarungang hinihingi ng babaeng ito, sapagkat lagi niya akong ginagambala. Baka pa ako mainis sa kapapariton niya. At sinabi ng Panginoon, narinig ninyo ang sinabi ng masamang hukom. Hindi ipagkakait ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw-gabi. Bagamat tila nagtatagal iyon. Sinasabi ko sa inyo, agad niyang igagawad sa kanila ang katarungan. Ngunit, pagdating ng anak ng tao sa daigdig na ito, may makikita kaya siyang mga taong nananalig sa kanya? Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Kagaya po ng aking nabanggit kanina, sa araw na ito, ginugunita po natin ang dedication o pagtatalaga sa mga basilika ni San Pedro at San Pablo sa Roma. Pag sinabi natin San Pedro, San Pablo, ito'y mga alagad ni Kristo. Saint Paul and Saint Peter. At alam natin na nung sila ay tinawag, pinili ni Kristo na maging alagad, may nabago sa kanila. Binago sila. Dapat maliwanag sa atin yon, na kapag tayo ay tinatawag ng Panginoon, dapat nakahanda tayong baguhin ng Panginoon at magbago para sa Panginoon. Halimbawa na lang, kapag tayo po ay nagsisimba, kapag kayo ay pumapasok ng simbahan, kapag kayo ay nagpupunta ng Quiapo, hindi lamang kayo nagpapahayag ng inyong debosyon sa Poong Nazareno. Hindi lang ito nakagawian na. Hindi lang ito isang panata. Kapag tayo ay nagpupunta sa simbahan, maliwanag. Dapat nakahanda ka sa pagbabagong kaya at gustong gawin ng Diyos para sa iyo. Kaya nga sa ating unang pagbasa, yung gitnang bahagi ng unang pagbasa ng Aklat ng Karunungan, ang sabi dito, ang sanlinikha
ay dumanas ng pagbabago upang masunod ang kalooban ng Diyos. Ang sanglinikha upang maligtas ay binago ng Diyos. Sana tayo ganun din. Pag nagdadasal tayo, hindi tayo diktador sa Diyos. Pag nagdadasal tayo, hindi tayo parang isang batang nagwawala pag hindi binigay kagad ang hinihingi niya. Bakit hindi na nagsisimba yung kaibigan mo? Bakit hindi na nagsisimba yung kapatid mo? Bakit hindi na nagsisimba ang mga kakilala mo? Kahit ikaw, ba't kailangan mo pang pilitin na ulit magsimba? Dahil hindi kagad nabigay ang gusto mo? Dahil hindi mo nakuha kagad yung gusto mo? Matanda ka na, para ka pa ring batang humingi. Tandaan natin mga kapatid, pag nagdadasal tayo, dapat may kasamang pagtitiwala. Na hindi man ngayon, sa panahon, sa tamang oras ng Panginoon. Marami kang pwedeng gawing plano. Marami kang pwedeng isiping maganda. Pero sana lagi mong tatandaan, the value of a persistent prayer is not that at last God heard my prayer. No. But at last, I heard God. Kaya nga yung ating kwento sa Ebanghelyo, yung balo, ilang panahon, hindi lang oras, hindi lang araw, sa mahabang panahon, pinaasa siya ng hukom. Tumigil? Hindi. Ganon din sa Panginoon. Huwag kang titigil kagad. Huwag kang susuko kagad. Hindi man ngayon, hindi man dito. In God's own way and time, you will receive kung ano ang sapat at dapat para sa iyo. Sa pagpapatuloy na misa natin, mga kapatid, araw-araw, nakikinig ang Diyos. Araw-araw, nakikita ka ng Diyos. Araw-araw, nararamdaman ka ng Diyos. Isa lang ang hinihingi niya sa iyo. Tiwala. Magtiwala ka sa kanyang natatanging panahon, sa kanyang natatanging paraan. When you pray, trust, believe. Amen.